Nang dahil wala dito ang isang asawa ko ngayon, kaya tayong gagawa ng mga gawaing bahay. Kaya paggising ko ngayon sa umaga ay diretso ko na binuksan ang aming portahan para pumasok ang kabuynasan at lumabas yung mga kadimalasan naman. May mga pamahiin kasi tayo na dapat sundin, na dapat daw paggising mo sa umaga ay buksan mo kaagad ang inyong pintuan. Kaya pagbukas ko nga ng aming pintuan na diretso ko na pinurot ang aming silhig at siniligan ko na dahil may mga alagabing aso. At dito sila natutulog sa aming balkon, kaya pagigising namin sa umaga ay maraming mga barahibo. Kaya winawalisan namin kaagad para matanggal yung mga barahibo. Para sa paggising ng mga bata at maglaro sila dito, ang lalaroan nila ay malaro limpyo. At pagkatapos ko naman magsilig dito sa aming balkon ay bumalik na ako kaagad sa aming hinigdaan para panlukutin ito. Para pag natapos na ang mga trabaho dito sa loob ng bahay ay makalabas na rin ako. Dahil wala nga dito ang isa kong asawa ngayon, kaya yan ang dahilan kung bakit nagkakasuhi-suhi ako. Kaya sinimulan ko na kaagad lukutin itong musketero. Ako kulambo ngayon, may dan naman natin mareklamo. Habang nantutupi nga ako ng aming mga hinigaan ay iniisip ko na kaagad kung ano ang isusunod kong trabaho. Marami kasi akong trabaho na nakasulat na dito sa plano. Magpapakain pa ng manok, magwawalis, maglalaba, maglalaso, magpapakain ng mga bata, magpapaligo ng mga bata. At pagkatapos ko na magtupi ng mga hinigaan ay sinimulan ko na agad manilhig. Lagi na lang nanilhig, bago matulog manilhig, pagising manilhig, tapos may dumi pa rin. Kailangan kasi panatiliing malinis ang bahay dahil may mga bata. Sa side kasi palagi sila naglalaro at minsan naglulumid-lumid. Kaya halos oras-oras ako naninilig dito sa loob ng bahay. At pagkatapos ko na manilig sa aming sahig, ay dumiretso na ako kusina para magharing. Para makapagpainit na ako ng tubig at makapagsaing na rin ng aming pamahawin. Sinasanay kasi namin ang mga bata na kumain ng pamahiw at panigudtew. Kaya bawat umaga nga ay nagsasayang ako kaagad ng aming almusal. At nang dahil wala ng bigas ang aming lagay ng bigas, kaya kinuha ko ng aming sobra pa ni kalinayan. Napakamahal na kasi ng bukas ngayon, kaya mas mabuti na lang na meron pa kami talagutin na kalinayan. At nang dahil nagdukot ng aking hinaring, kaya kinidsan ko na kaagad ang aking linagay sa kaldero na bigas. At pagkatapos ko kidsan ay akin agad sinunad. At habang naghintay nga ako na maluto ang aking sinaing ay nagkape na agad ako. Ito kasi ang aking pahinga kapag ako lang mag-isa dito sa bahay, nagkakape lang ako, nag-iisip kung ano ang susunod yung tatrabahuin. At habang nagkakape ako ay tinimplan ko naman ang mga bawat ng Milo at binigyan ko na ng biskwit na paradis ng kanilang Milo. At hindi na nagtagal ay natapos na kami magkape at hinugasan ko na kaagad ang aming kinapehan at pati na rin yung tsopo na ginamit nila kagabi. At pagkatapos ko na maghugas ay pinunta na ako sa labas para manubong na aking mga alagang mga manok. May maalaga kasi ako ng mga native na manok at pati na rin mga pansabong at pati na rin 45 days. Dahil mahilig kasi ako mga alaga ng mga pansabong na manok at akin naman ito ay binibinta. Pagkatapos ko na magpapakain ng aking mga alagang manok ay pumurot na ako ng silig para magwalis dito sa labas namin. Dahil napakarami pa kasi ng basura dito sa labas, kaya nibanan ko muna sa pagsilig. Pagkatapos ko na magwalis dito sa labas ng bahay ay pumurot na ako ng labahan para manlaban na naman. Marami na kasi kaming labahan at wala na rin kaming liliwanan. Dahil nga aga kulop ang liwan ng mga bata, kaya tambak kaagad ang labahan. Sa part 2 ng video ko na ito ay pagpapatuloy natin ang kwento. Paalam lang po muna at pasubscribe po ng YouTube channel ko. Bye bye!